Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Lunes, July 22, 2024, hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 20, talata 1 hanggang 2, tatalo ng 11 hanggang 18. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Sumarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Nakita ni Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Sino ang nakita ni Maria? Si Jesus. Ano ang sabi? Ngunit hindi niya nakilalang ang ating Panginoong Jesus iyon, sapagkat ang nasa isip ni Maria ay patay pa ang Panginoon, ngunit hindi niya alam na muli nang nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Isa sa mga palagi ang karanasan ng mga alagad sa serye ng mga pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay ay ang kanilang di pagkakilala sa Kanya. Kasi nga yung kanilang isipan ay patay ang ating Panginoon. Wala pa sa kanilang isipan na nabuhay na muli. Kaya't ang pagpapakita ni Jesus ay talagang hindi nila nakikilala siya. Sa Ebanghelyo ngayon, napagkamala ni Maria Magdalena na isang hardinero si Jesus. Sa daan patungong Emmaus, napagkamalan siyang isang estranghero ng mga alagad. Sa pagpapakita niya sa mga natitipong alagad, napagkamalan siyang multo. Bakit kaya sa tagal ang kanilang pinagsamahan ay hindi nila agad nakilala si Jesus? Una, binulag ng labis na kalungkutan ang mata ng kanilang pananampalataya, katulad ni Maria Magdalena. Ganon din tayo, minsan nabubulag ang mata ng ating pananampalataya kaya hindi natin nakikita ang magagandang bagay na gagawin at ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa labis na pagmamahal, kamatayan lamang ang kanyang natanaw at hindi ang pag-ibig na nakikipag-usap sa kanya. Ikalawa, binulag din siya ng labis na takot kung kaya't hindi niya na magawang tingnan ang kanyang kausap. Pwede. Dahil hindi niya tinitingnan kung sino ang kanyang kausap, hindi niya nakikilala. Maaring sa boses, hindi niya rin nakilala dahil nga sa kanyang pagkatakot. Sa tuwing nakatuon lamang tayo sa ating mga suliranin, madali tayong masisilo sa pagkabulag sa pag-ibig na nagtagumpay sa kamatayan. Kailangan man nating lumuha, huwag sana itong maging sanhi ng ating pagkabulag, bagkus ay linisin ang ating mga pananaw upang mas malinaw nating mabanag si Kristong ating pag-asa. Kaya kailangan buksan natin ang mata ng ating pananampalataya upang makita natin si Jesus na umiibig sa atin, upang makita ng mata ng ating pananampalataya ang bagay na mabubuting gagawin ng Diyos para sa atin. Tulad ng karanasan ni Maria Magdalena, dinadalaw tayo ng Diyos araw-araw sa iba't ibang mga pamamaraan. Paano ko ba makakadaupang palad ang Diyos ngayon? Di sa pamamagitan ng bukas na mata ng ating pananampalataya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.